Kapag naramdaman mong mahal ka talaga ng isang tao, huwag mo nang pahirapan pa ang sitwasyon. Kumbaga, huwag ka nang magpabebe. Kasi baka mamaya dahil sa kaartehan mo, ay nako, magulat ka na lang isang araw na nawala na lang siya bigla. Dahil sa kaartehan mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Lumipas na ang buong magdamag. At eto, hinayaan ko lang na matulog ang papa ni Eman sa sasakyan. Kasi kapag gising siya, napakadami niyang tinatanong sa akin. Hindi ko tuloy alam kung anong isasagot ko. Kaya binabago ko na kaagad yung pinag-uusapan. Hanggang sa naikwento ko na yung buhay ko. Kaya eto, alam na ng papa ni Eman na mayaman talaga ako. At sabi pa niya, kunin ko daw si Eman na trabahador at masipag naman daw yung anak niya. Ang hindi alam ng papa ni Eman, kukunin ko talaga yung anak niya. Pero hindi ko gagawin trabahador. Alam niyo na ang gagawin ko. Kaya ito, umaga na talaga nung makarating kami dito sa bahay. Pinagbuksan na ako ni Manong ng gate. At eto, pagkapasok ng sasakyan, grabe yung pagod ko. Pero yung papa ni Eman tulog pa. Tito, gising na po. Wika ko habang tinatapik ang balikat ni Tito na nagulat pa nung pagkagising niya. Tito, okay lang po kayo? Okay lang. Grabe, ang sama na panaginip ko. Hinahabol daw ako ng mga matatandang babae. Buti, ginising mo ako. Grabe naman po yan, Tito. Pero, andito na po tayo sa bahay bakasyunan ko. Seryoso ba, iho? Wow, napakaganda naman dito. Ang laki ng bahay. Wika ni Tito na eto, bumaba na sa sasakyan. Tito, ituring niyo po na bahay niyo rin to. Pero, teka lang, iho. Ang anak ko, nasan? Tanong ng papa ni Eman, kaya ito, nilapitan ko kaagad si Manong. Manong, may dumating ba dito na tao? Sir Donnie, wala po. At saka biglaan po yata ang pag-uwi nyo. Manong, mahabang kwento. Basta kapag may dumating, papasukin nyo kaagad. Sige po, Sir Donnie. Kaya naman, eto, bumalik na ako sa papa ni Eman. Hindi ko tuloy alam ang sasabihin ko. Kaya eto, inaya ko na lang muna siya sa loob ng bahay. Tito, matagal po yung biyahe, baka naunahan po natin si Eman. Pero baka padating na po yun. At siguradong dito po siya pupunta. At saka po, tara na po muna sa loob para makakain po tayo. Para maipakita ko na rin po sa inyo yung mga mamahaling alak na nakatago dito.
Iho, parang gusto kong makita yung mga alak na yan. Ay, naku tito. Kahit tikman pa po nyo, walang problema. Tara na po sa loob. Kaya naman, pumasok na kami sa loob ng bahay. At eto, pinaghanda kami ni Manong ng pagkain. Tapos eto, hindi ko na pinatagal. Kailangan ko na libangin ang papa ni Eman. Para hindi na siya masyadong magtanong kung nasaan na ang anak niya. Pero nasaan na ba si Eman? Dapat andito na siya. Nasaan na ba yun? Buknoy, tanghaling tapat na. Tara na, baka gabihin pa tayo sa daan. Eman, teka lang. Tatapusin ko lang yung paglalagay ng sunblock. Ano ba yan, Buknoy? Napaka-arte. Siyempre. Lalabas tayo, Eman. Dapat naka-sunblock. At saka, di ko dala yung mga skincare ko. Kaya, huwag kang magmadali. Ay, nako talaga, Buknoy. Naubos na yung oras natin sa pagbili ng mga skincare mo. Tapos, bumili ka pa ng maleta at madaming damit. Diyos ko, ano ka? Magbabakasyon? Di sorry, Eman, kasi bigla mo na lang akong inaya sa ganito kalayo. Akala ko naman sa tabi-tabi lang tayo pupunta. Pero, napakalayo pala. Buknoy, alam mo, sa halip na magreklamo ka, tara na. Bilisan mo na. Oo na. Tapos na. Wika ni Buknoy. At eto, umalis na kami sa hotel at naghintay na ng bus patungo sa lugar kung saan ko matatagpuan si Donnie. Kaya lang parang uulan pa ata. Makulimlim Pero okay lang, ang mahalaga. Makarating kami dun sa lalong madaling panahon. Pagkasakay namin sa bus, nakatanaw lang ako sa bintana habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbuhos ng malakas na ulan. Ewan ko ba, pero kahit maulan masaya ako. Kasi makikita ko na ulit si Donnie. At ang pagkikita naming ito ay siguradong totoo na at hindi na parang panaginip kasi ako na yung pupunta sa kanya. Eman, okay ka lang ba? Bakit nakangiti ka habang pinagmamasdan ng ulan? Buknoy, okay naman ako. Masaya ako na makikita ko na ulit siya. Alam mo, Eman, sabik din akong makilala yung tao na yan. Kasi naman, parang mahal na mahal mo na talaga siya. Buknoy, hindi lang mahal. Kasi totoong mahal ko siya. Sana all, Eman. Buknoy, si ano ba? Kamusta na ba siya? Nagpaparamdam ba sa'yo? Eman, nakakainis ka. Sinisira mo yung araw ko. Alam mo, ayokong pag-usapan ng tao na yun. Manloloko siya. Isinusumpa ko siya. Talaga ba, Buknoy? Paano kung magbalik siya? Paano kung hinahanap ka niya? Eman,
kapag nagbalik siya, nako, ililibing ko siya ng buhay, pero labas ang ulo. Buknoy, ulo sa baba o sa taas? Man, ano ka ba? Huwag kang magulo. Kasi may sarili kaming kwento, kaya dapat abangan nila. Kasi malapit na magsimula yung kwento ng batang mahilig sa lumang gulong na pinamagatang